Hello guys! For today's video, tayo po ay I'll show you how to store a malunggay leaves or moringa leaves. So, kung paano ko siya in-store para magamit ko siya ng matagal at tumagal din ang kanyang buhay. Tumagal ang kanyang shelf life. So, papakita ko rin kung paano siya itanim. Okay? So, ano nga ba ang benefit ng malunggay sa atin? So, napakarami pong benefit ng malunggay for humans, for human consumption. So, kung magre-research po tayo na ay baka hindi magkasya sa ating vlog ang mga benefits na pwede nating makuha sa kanya, kaya naman, meron mga iilan na benefits ng malunggay na talaga namang na-experience ko bilang isang mommy na talagang kailangan ng nutrition sa katawan. So, ang malunggay ay napaka-halaga na isama sa ating pang-araw-araw na diet. Lalo kung ikaw ay katulad ko. I am 42 years old already. Ako po ay mommy na 42 years old and I am suspected na going through na ako sa aking perimenopause. So, may mga effects siya ang pag-consume ng malunggay sa isang middle age na katulad ko. Number one, na-experience ko na talagang effective na I'm sure na makakatulong sa inyo na katulad ko na mommy na nasa 42 years old na ay ang sobrang fatigue. So, whenever I drink moringa tea, talagang nakakatulong siya. Yung fatigue na nararamdaman ko sa katawan ko, talaga namang sabihin mo na talagang nawawala. So, parang siya yung multivitamins ko sa aking katawan. Kasi nga, kung nutrition ang pag-uusapan, talagang panalong-panalo ang malunggay. Pack talaga siya ng napakaraming minerals. Kaya naman, malaking bagay siya sa mga middle-aged woman like me. So, ano pa, yung mga isa pang na-experience ko sa kanya na talaga namang kitang-kita effective ng malunggay tea. So, ako ay lagi masakit yung tuhod ko. So, yung joint pain. Pagka uminom ako ng malunggay tea, talagang zero joint pain ako. Kaya sobrang pag wala ang malunggay, medyo talagang masakit ang aking tuhod at talagang hindi ako nakakakilos ng maayos. Siyempre, ang joints natin, napaka-importante yan sa ating pang-araw-araw na gawain. So, kung yan ay medyo sumasakit, talagang affected ang buong system. So, yun. Isa yun sa nawawala kapag ka umiinom ako ng malunggay. So, kasi ang malunggay is anti-inflammatory. Kaya naman, yung mga inflammation mo sa katawan, talaga namang mawawala. Sana yun, katulad ng pananakit ng tuhod. So, napapansin ko pag umiinom ako ng malunggay, talagang ang kilos ko talagang tuloy-tuloy, talagang non-stop, kumbaga. So, ano yung una? Yan, yung brain fog. So, lagi rin yan, meron akong brain fog kasi nga part din yan ng perimenopause na na-experience ko sa ngayon. So, kapag ka ako yung nakainom ng malunggay tea, nabuboost yung aking memory. Para siyang nagkakaroon ng instant memory. Parang na-enhance yung memory mo, nagkakaroon ka ng mental clarity. Yung mga gagawin mo sa araw, sa mga susunod na
choice na gagawin mo, talagang naka-program na siya sa mind mo kasi nga nagkaroon ka ng energy boost or mental enhancer yung sa brain enhancer yon. So kaya kitang-kita ko yung mga ganong effect sa aking katawan. So energy booster siya, brain enhancer, joint pain remover, ganyan. Talagang nalilesen yung mga pain na nararamdaman mo. So, i-share ko lang sa inyo yung mga, yun na nga, sinishare ko lang sa inyo yung mga benefits noon na talagang natatanggap ko in my everyday life. So, pwede naman din hindi lang tea. Pwede nyo siya isama sa mga ulam, nalulutuin nyo. Kung ayaw nyo ng tea. Pero ako kasi sanay na ako sa tea, yung malunggay tea. So, parang nakasanayan ko na yan. Iniinom ko siya umaga, sinasama ko siya sa kape. Tapos sa merienda ng umaga, sinasama ko pa rin siya sa kape. Tapos yung merienda sa hapon, sinasama ko na siya sa milk. So, moringa with milk and moringa with coffee. Super effective po siya. Try nyo po sa mga mommy or daddy na may mga joint pains. Sa mga mommy na nasa middle age na katulad ko, sobrang laking tulong po. So, try nyo lang muna ng konti hanggang sa makasanayan ng inyong katawan. Bale, pakukuluan nyo lang siya ng 2 to 3 minutes yung mga fresh leaves, malunggay leaves. Yun, so makikita nyo ang mga benefit niya sa inyong katawan. Kayo mismo makakapagpatunay na talagang miracle tree siya. So, kaya siya tinawag na miracle tree kasi nga ang dami niyang miracle na nagagawa sa katawan ng tao. So, malaking bagay din siya sa mga nagpapapayat. Sa mga gusto mag-diet, gusto maging maging yung katawan nila. Kasi nakakasunog siya ng taba. So, kung i-research nyo talaga, napakarami niya talagang benefits. Good in digestion, kung meron kayong mga digestive issues, ito, isa to sa makakatulong. So, isa siyang detoxifier, dinedetoxify niya yung katawan ninyo sa mga bagay na hindi dapat na nandyan. Kaya nga siya tinawag na detoxifier kasi nagde-detoxify siya ng whole system nyo. So, ano pa ba? Napakarami. Kaya ako bilang isang middle-aged mom, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking nagiging experience sa aking everyday consuming ng moringa tea. So, tama po yun na talagang i-consume nyo siya everyday in right dose po. Para hindi, kasi lahat naman ng magandang bagay, kung sosobrahan nyo, baka imbis na makabuti, makasama. So, malaking bagay ito sa mga may joint pain, may mga brain fog, may mga fatigue, sa mga napupuyat. Yon, especially sa mga napupuyat, mga anemic. Katulad ko, anemic po ako. Once na nag-minom na ako, nag-shot na tayo ng moringa tea, naku po, yung puyat ko, talagang, nasusupport yung aking puyat. Yung tipong puyat ka, hindi ka makakilos, inom ka lang ng moringa tea, di ba puyat ka? Diba, napuyat ka. Katulad ko, lagi akong puyat dahil sa mga papi namin. So, ang moringa tea ang talagang makakatulong sa'yo para maibalik yung mga parang dugo na kailangan mo kasi nga mataas ang iron niya. So, bagay na bagay talaga siya sa mga anemic na mami na katulad ko. Kung ikaw man ay anemic, bagay sa iyo to. So, yun lang ang aking masasabi. I just wanna share my
experience on consuming moringa leaves in my everyday life. So, kung maganda sa akin ang effect, baka sa iyo maganda rin. Diba? Try mo. Wala namang masama i-try. You should try it for your own health, for your own benefits. Marami kang benefits na makukuha sa malunggay. For sure, you're gonna thank me kapag ka na-experience mo na yung mga na-experience ko for taking malunggay every day, di ba? You should take moringa tea every day. Okay? So, magsimula na tayo kung paano ko, i-show ko sa inyo kung paano ko i-store, kung paano ko siya itanim, para kayo mismo merong mga tanim na ma-harvest. So, yan. Let's start. Ay, by the way, ako pala si Mami Tina, Cristina Ramos. So, tuloy na tayo sa ating video. So, yan na nga ang branch na ikinat ni Daddy Alvin doon sa kinuhaan niya ng malunggay leaves. Yun. So, tinanggal ko na yung mga leaves dyan. So, yan ay gagamitin nating planting material para sa ating gagawin pagtatanim ng malunggay. So, yan yung mga na-harvest natin from that trunk. So, napakarami yan. Ipoproseso natin yan. Tatanggalin natin yung mga hindi magagandang leaves, mga yellowing leaves, at saka yung mga hindi na masyadong magandang leaves. Gawin natin compost, o kaya naman pang mulch ng ating mga tanim sa ating garden. So, di ba? Marami-rami yan. Siyempre, iwawash muna natin yan bago natin i-proseso natin yan later. Ituro natin kung paano paggawa ng moringa powder. Kasi hindi ko pa na-experience yun. Mag-first try pa lang ako ngayon, kanya lang. Hindi ko na lang din siya tinuloy, pero ganun lang din naman, patutuyuin mo siya hanggang sa maging crunchy siya. So, pag crunchy na siya, pwede mo na siya ilagay sa container. So, ang gagawin natin dyan is, piliin natin yung mga magagandang dahon at yung hindi maganda, lagay na lang natin sa compost or pang mulch sa mga tanim. So, yan, tinatanggal na natin, pinipili na natin, at i-wash na natin yan para later, i-drain naman natin. I-wash natin para matanggal natin yung mga alikabok, syempre, yung mga insekto na nandyan. Kadalasan ng mga insekto na nandyan, gagamba, diba, yung mga spider mites na tawag nila, yung mga leaf miners, yan, may mga leaf miners. So, kung ayaw makain yung mga yon, sometimes may higad din. Naka-experience na ako, may higad. So, yun, tatanggalin lang natin yan by means of washing. So, pag na-wash na natin, ipagpag natin, itaktak natin maigi para yung mga excess water matanggal. Para syempre, hindi siya agad mabubulok kasi pag may excess water masyado, baka yun ang maging cause ng maagang pagkabulok niya while storing sa ating refrigerator. Kasi yun yung aking way para tumagal. So, yan. Bumalik tayo dun sa sa ating planting material. Iwan na muna natin yung ating hinugasan. Balikan na lang natin siya later. So, yan. Ikakat natin yan ng dalawa. So, itong mahabang trunk na to, trunk na yan kasi makapal na eh. Branch, yan. Parang branch. So, pag trunk kasi sobrang laki yata nun no? So, ito branch yata yan. So, trunk or branch ang tawag. Yan. Hahatiin natin ng ganyan. So, magiging 2 planting material yan. So, tandaan lang natin kung ano kung paano natin siya kinat. So, yung pinagkatan natin from mother tree,
yun din yung itutusok natin sa lupa na pagtataniman natin. Kasi wag niyong itanim ng pabaliktad. Kasi pag tinanim niyo siya ng pabaliktad, hindi yan tutubo. So, yan, kailangan matulis. Yan, first planting material natin yan. Napatulis na natin. So, ito yung so, yan yung pinaka nakatanim doon sa pinagkunan sa mother plant. So, tutulisan natin yan mamaya. So, hanapan natin siya ng pagtataniman. Every time nag-harvest si Daddy Alvin ng ganyan, I make sure na may tanim ko siya kasi sayang eh. Diba? Mas maraming tanim, mas maraming aanihin. So, yan. Itong timba na yan, dyan ko siya naisip itanim. Kasi wala rin naman nakatanim dyan, yung cactus lang. So, yung cactus ba yan o dragon fruit? Hindi naman siya namumunga. Parang pinaka-fence lang namin siya eh. Parang para lang walang pumapasok na kung ano nung ano, kanya lang nakakapasok pa rin. Yung para lang hindi makapasok yung pusa. Kanya lang may mga nakakapasok pa rin. So, babawasan natin yan. Tanggalin natin yung ating dragon fruit. Ang ililipat natin dyan ay ang ating moringa plant. Yan. So, yan. Tinutulis natin para pag tinusok siya sa lupa, mabilis na lang. Saka, yan yung nakita kong way sa mga napanood kong tutorial. Talagang tinutulis nila yung part na itutusok sa lupa. So, importante na kailangan alam mo yung itutusok mo sa lupa, wag baliktad ha. Kasi pag baliktad, hindi yan tutubo. Kung paano mo siya kinat doon sa mother tree, ganun mo din siya itatanim. Kung ano yung naka-pointing up. So, dapat wag kang malito. Pag nalito ka, ay mali na yung tanim mo. So, ayan na, matulis na. Itatanim na natin yan sa ating panibagong taniman. So, yun, no? Yun. Yan, dyan natin siya lalagay sa tabi ng cactus. Na soon, tatanggalin ko rin yan kasi masyado na rin akong maraming ganyang halaman. Pwede natin din yung ilagay sa compost na lang. Mag-a-add yan ng nutrients sa ating compost. Para magkaroon lang ng place yung ating bagong tanim na moringa. Anyways, kahit naman hindi tayo magtanim ng moringa, marami naman tayong ma-harvestan dito sa palipaligid. Pero dahil nanghihinayang tayo sa planting material na yan, why not itanim natin, di ba? Para lang marami rin tayong ma-harvest soon. So, yung binungkal muna natin yung pagtataniman kasi parang may mga bato-bato. So, kailangan bungkalin mo para may tanim mo siya ng malalim, as deep as you can, para talagang stable yung ating tanim na malunggay. So, kailangan daw kapag tinanim mo yan, hindi mo siya magagalaw-galaw. Kailangan na steady lang siya, hindi mo siya nababangga. Kasi nandun yung ano niya parang para maging mas effective siya na mabuhay. Importante na hindi siya nagagalaw. So, after mong tinanim siya, make sure hindi mo siya mababangga or matutumba. Kaya kailangan yung pagkatanim mo, stable na stable talaga. Huwag mong kakalimutan na kakatanim mo lang sa kanya. So, ayan, ibalik natin mga lupa na tinanggal natin doon para talagang maayos yung kanyang pagkatanim. So, pagkatapos niyan, didiligan na rin natin, syempre. Huwag natin kalimutang diligan. After niyan, hindi naman yan mahilig sa tubig. Keep it moist lang. Huwag mo siyang nunurin sa tubig kasi baka matsugi. So, ano na yan, successful na yan yung ganyang way ng pagtatanim ng malunggay. So, kaya gawin nyo yan para magkaroon kayo ng moringa tree or moringa plant sa inyong
bakuran. So, yan, meron siyang katabing compost, mini compost para nafi-feed siya pagka meron siyang feeder, di ba? Heavy feeder din yan eh, yung malunggay. So, kailangan yung mga ano mo dyan, mga fruit peels, mga vegetable peels, pwede mo ilagay dyan para yun yung kanyang magiging sustansya. Para siya ay alive na alive. Kailangan din niya ng mga organic materials. So, yan. Diniligan na natin. Hindi naman masyadong dilig na dilig kasi nga, importante lang na madiligan kahit papaano. So, yung isa naman yan, nilipat ko. Ay, dyan ko siya tinanim sa katabi rin ng may moringa din dyan eh. So, dalawa na sila dyan. Dalawa na yung moringa ko dyan. So, ito yung nauna kong tinanim. Buhay na siya. At nahaharvestan ko na rin siya. So, ganun lang kadali, di ba? Basta ganyang kataba, tapos ganyang kahaba na length ng malunggay tree, ay malunggay trunk or branch, effective yan na mabubuhay talaga. So, yan ay guaranteed pala na mabubuhay. So, yan na yung ating nahugasan ng mga malunggay leaves. So, idadry na natin siya gamit niyang pantakip ng ulam. So, lalatagan natin yan ng tissue para mag-absorb ng moisture. So, kaya natin ito gagawin para matuyo yung mga moringa leaves para ma-dry siya. Pero bago nyo siya ilagay dyan, may mga excess water pa yan. Kailangan ipagpag mong maigi yung leaves na hinugasan mo. Diba? Para talagang walang moisture. Mas madali siyang madadry. So, yan yung proseso ng paggawa ng moringa powder. So, ilang araw din yan. Pero kung depende yan sa dami ng leaves na patutuyuin. Makikita mo naman pagka nag-crunchy-crunchy na siya yun, pwede mo na siyang ilagay sa storage, mga container na pwede mong paglagyan. So, meron ka ng moringa powder. Diba? Pero yung aking laging ginagawa moringa tea. So, moringa tea na out of moringa fresh leaves. So, yung moringa fresh leaves na ganyan, pakukuluan ko 2 to 3 minutes. So, yung katas nun, yun yung aking iniinom. Pero, pati yung leaves, kinakain ko. Siyempre, may mga nutrients din na nandun So, nasanay na rin ako na kinakain siya. So, kung alam mo may benefits, di ba, bakit mo naman itatapon? Hindi, nguyain mo. So, yan. So, yan yung ating last layer na yata yan So, importante na itaktak mo pa rin yung mga tubig para mas madali siyang matuyo. Ganun lang kadali ang paggawa ng moringa powder. So, yan yung parang mas matagal na storage ng moringa. Yung paggawa ng moringa powder. So, ayan, takpan natin para syempre walang lumipad-lipad ng mga balabalahibo. Alam nyo naman, may mga pets kami. So, yan lang. Ganyan lang. Antayin lang natin siya maging crunchy-crunchy. Then, after nun, pwede na natin siya ilagay sa container para meron tayong moringa powder. Na pwede natin ilagay sa ating kape, sa ating gatas. So, yon. Ganun lang kasimple. Pero, wala tayong finished product niyan. Kaya, ang ginagawa ko kasi palagi is yan, yung fresh moringa. Yan naman yung pag-store natin ng fresh moringa. Lagyan mo lang sa ziplock, tapos lagyan mo ng tissue para may mag-absorb ng moisture. So, lagyan natin dun sa lagyanan ng mga gulay. So, pwede mo siya i-consume mga 3 to 5 days. So, yan. Ganun lang po kasimple ang pag-store para mahumaba-haba ang kanyang lifespan. Every time I need, kuha lang po ako dyan, tapos magpapakulo ako. So, ganun. Yun, kimchi. Yung ginawa kong kimchi. So, yan. Ganun lang po kadali. Thanks for watching. Hope you learned something. Bye!